Opo, dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po yung nagpapaabot minsan pa ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa imba nila pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, malapang na muli naming naluwalhating banal at dakilang pangalan sa mga oras na ito. Dalangin po namin ang mga salita na aming mapakinggan, Panginoon. Pagpalain mo po, patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, Panginoon, kundi maging tagatupad ng mga salita, dakilang Diyos. Kayo maglagay ng mga salita mo sa akin, bibigsagan ng akin na po kung magagawa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, at minsan pang sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin pong ating dakilang Diyos at habang mga minamahal, inihanda po natin ang ating mga talata dito po, maminamahal sa 1 Kings chapter 2, verse 1 up to 5. Ako muna ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa Diyos natin pinaglilingkuran. Nagpapaabot din po tayo, mga minamahal, ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida at beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At tayo po ay nagpapaabot din po ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin nasa ibayong dagat, mga kapatiran natin dito po sa dako po ng Olongapo City, mga manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved preachers. Kami po ay nagpapaabot po ng magandang hapon sa lahat ng mga minamahal, mga anak ng Diyos, at mga minamahal, tayo po ay magbasa ng mga salita ng Diyos. Minsan pa natin minamahal, at bago po pala natin basahin ng 1 Kings chapter 2 verse 1 up to 5, nais ko po muna, minamahal, magpaabot po ng taos-pusong pagbati ng Happy Father's Day sa mga ama ng tahanan. Amen. Sa lahat po ng mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga minamahal natin mga tatay. Amen. Palakpakan natin mga tatay, mga minamahal. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Maminamahal, kayo pong nagre-representa sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa. Kaya hindi, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, maminamahal, dito sa 1 Kings chapter 2 verse 1 up to 4. Dito po sa unang hari, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5. Ang mga araw ni David ay na ikamamatay ay nalalapit, at kanyang ibiniling kay Solomon na kanyang anak na sinasabi, ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa. Ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. 4. Upang papagtibay ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang isinalita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi kakukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. 5. Bukod dito, italastas mo naman ang ginawa ni Joab na anak ni Sarbia sa akin. Sa makatuwid bagay ang ginawa niya sa 2 puno na mahukbo ng Israel, kay Abner na anak ni Ner, at kay Amasa na anak ni Jeter, na kanyang pinatay, at ibinubo ang dugo ng pakikipagdigma sa kanyang bigkis na nasa kanyang mga balakang, at sa loob ng kanyang mga pangyapak na nasa kanyang mga paa. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Uriin pong ating dakilang Diyos, maminamahal. Ang ating pong paksa
ay pamamagitan po natin biblical qualities of a good father. Ang kalidad, maminamahal ng isang mabuting ama. Alam nyo, maminamahal, langgat hindi nakakakilala sa Diyos, ang isang tao, maminamahal, lalo na yung mga padre de pamilya, hindi nila maipamumuhay at hindi nila maituturo sa kanilang mga anak ang tunay na kalidad, maminamahal, ng pagiging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat hindi sila magiging tunay, mga minamahal, na mabuting ama hanggat hindi nila alam ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, sa banal na kasulatan, napakarami pong makadiyos na ama sa banal na kasulatan na pwedeng tularan na lahat ng ama ng tahanan. Pag ikaw po isang ama ng tahanan, mga minamahal, at hindi mo na ituro sa iyong mga anak na mamuhay sila ng ayon sa pagiging makadiyos, maminamahal, balang araw, ikaw po ang magbibigay sulit niyan sa Diyos. Ikaw po, maminamahal, ang parurusa ng Panginoon pag hindi mo na ipamuhay at hindi mo na ituro sa iyong mga anak kung paano sila mabubuhay, mga minamahal, na maging uliran, sapagkat ang iyong anak, dadating ang araw, magkakaroon din sila ng pamilya. Ang mga lalaki magiging ama rin ng tahanan at ang mga babae ay magiging ina ng tahanan. Kaya nga, inaasa ng ating dakilang Diyos, maminamahal, na ang mga ama ng tahanan, mga minamahal, ay kinakailangan ituro nila sa kanilang mga anak na sila po'y mamuhay, maminamahal, ng isang huwaran at maging tagasunod ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagiging ama, maminamahal, ito po ang pinakamataas na kalidad ng pagiging isang mabuting tao. Tandaan niyo po yan, maminamahal, ang pagiging ama, ito po ang pinakamataas na kalidad ng isang pagiging mabuting tao. Kapag ikaw po'y mabuting tao sa ibang tao, maminamahal, pero hindi mo maipakita sa iyong pamilya, hindi ka pa masasabing mabuting tao. At ang mabuting tao, maminamahal, ang mabuting ama sa harapan ng Diyos, alam niya po ang Biblia. Alam niya po ang salita ng Diyos. Kaya nga, nag-aaral tayo ng salita ng ating dakilang Diyos, maminamahal, para mapag-aralan natin po paano tayo magiging tunay na huwaran ng mabuting ama. Pag wala kang banal na kasulatan, mga minamahal, yung salita ng Diyos na napakikinggan mo yon, papasok lang sa tenga mo, tapos lalabas sa kabilang tenga. Hindi mo na matatandaan. Kami nga, for almost 40 years, mahigit kaming nagbabasa ng banal na kasulatan. Kundi pa namin uulit-ulitin ang pagbabasa, hindi po namin maipamuhay at hindi po namin matandaan ang mga banal na salita ng Diyos. Araw-araw na pagpupuri namin, meron po kaming tinatawag na Bible reading. Para matandaan namin ang mga banal na salita ng Diyos. How much more, maminamahal, tayo pong mga nakikinig lamang. Kailangan magkaroon din po kayo ng mga sariling Biblia sapagkat mga minamahal, ang pinag-uusapan po dito ay ang buhay. Nakasalalay dito yung ating kaligtasan. Ang pinag-uusapan po rito, maminamahal, yung kaligtasan. Pagpatungkol sa kaligtasan, gagawin lahat ng tao, maminamahal, para siya'y maligtas. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, yung itinatawag po, maminamahal, na eternal salvation. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno, maminamahal, hindi basta kaligtasan dito po, maminamahal, sa sanlibutan, kundi kaligtasan ng ating mga kaluluwa patungkol po sa impyerno, mga minamahal. Kaya nga dito po, maminamahal, ipinakita ni Haring David bago siya bawian ng buhay. Imagine, si Haring David, maminamahal, napakarami niyang kayamanan. Napakarami niyang mga kabayo, napakarami niyang ari-arian, pero makikita niyo po rito ang kanyang iniwang tinatawag na last will testament. Yung kanyang ipinamana, maminamahal, kay Haring Solomon, hindi po yung kanyang dagsa-dagsang kayamanan.
Hindi yung napakarami niyang salapi, hindi yung mga itinatago niyang ginto, mga minamahal, kundi ang kanyang iniabilin, mga minamahal, sa kanyang nag-iisang anak, na si Haring Solomon ay ang banal na salita ng Diyos. Ang sabi niya, mga minamahal, na iyong iingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Yan ay nasa verse 3 ng binasa po natin. Iingatan mo ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan. Ingatan mo ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga katulan, at ang kanyang mga patutuo, ayon sa nasusulat sa kautusan, upang ikaw ay guminhawa lahat ng iyong mga ginagawa, saan ka man pumihit. Saan ka man pumaroon, saan ka man, maminamahal, mapuntang lugar, kapag ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos, sinabi ng banal na kasulatan, ikaw po, maminamal, ay giginawa sa lahat ng iyong ginagawa, at kahit saan ka man mapadpad, mapuntang lugar, ikaw po'y pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaminsan, maminamal, nalulungkot po kami pag nakikita po namin ang mga mananampalataya, walang Biblia. Alam niyo po ba, maminamal, na isang dakilang pribileyo para sa ating mga anak ng Diyos, yung binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan na magkaroon ng Biblia. Amen? Amen. Ngayon lang yan, maminamahal, darating ang araw, hindi na tayo bibigyan ng kalayaang magbasa ng Biblia at bibigyan ng karapatan na humahawak ng banal na kasulatan. Ngayon lang yan. Pero kung ngayon hindi mo magawa, maminamahal, na magkaroon ng sariling Biblia. Ako, kung titignan niyo yung aking lagayan ng mga gamit ko, maminamahal, siguro ang Biblia ko mula nung na-save ako, marami pang nawala akong mga Biblia. Siguro nakasampu na akong bili ng Biblia. Pag medyo luganit na, lasug-lasug na, papalitan ko na ng bago. Magbabasa na naman ako. Napakalaga ng Biblia, mga minamahal. Pag wala kang Biblia, para kang naglalakad na nakapiring ang mga mata. Pag wala kang banal na kasulatan, mga minamahal, para kang lumalakad sa kadiliman. Hindi mo alam, mga minamahal, kung ikaw ay mahulog sa hukay. Ganon, pag wala kang banal na kasulatan. Nakita niyo yung mga dating mga masisikap na dumadalo rito. Yung mga, mahirap lang magbanggit ng mga pangalan. Napakarami kong mga kapatiran dito na masikap na naglilingkod sa Diyos, mga may init. Ang dami, mga una silang naglingkod, maminamahal. Talagang committed sila. Pero, maminamahal, nung nakinig sila sa ibang aral, nakinig sila sa ibang pananampalataya, napunta sila doon, sa dating doon. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos, maminamahal, sa ministeryong ito. Dito sila pinagpala, dito sila gumaling, dito sila, mga minamahal, dito nila nalaman ang salita ng Diyos, dito nila nasumpungan, maminamahal, ang tunay na pastor, ang ating beloved pastor, 20 hours a day, nananalangin para sa atin, para sa kanila. Saan ka makakita ngayon, maminamahal, ng pastor na manalangin 20 hours a day? Alam ang Biblia, maminamahal, kapag nag-aayuno ang ating beloved pastor, mag-ayuno siya ng 80 days, mag-ayuno siya ng 40 days, ilang beses niyang napapabalik-balik ang Biblia. Kabisado niya ang Biblia, alam niya. Binabanggit mo pa lamang, alam niya na kung anong talata, kung anong bersikulo yan. Pero nakalulungkot po sa mga ibang mga mananampalataya, maminamahal, na umalis pa. Tapos yung kanilang pinuntahan, yung pastor na nagmumura, napakagaling sa Biblia, mapa-Grego, mapa-Hebrews, mapa-English, ang galing sa Biblia. Binabanggit mo pa lang, meron na siyang sagot. Pero nagmumura, nanlalalaki. Pero ang ating beloved pastor, mula nang siya'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ipinamuhay niya ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Araw-araw nasa tuhod ng panalangin.
Araw-araw, mga minamahal, ang laman ng isip ng ating beloved pastor, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga naglilingkod sa gawaing ito, sapagkat ang prinsipyo ng ating beloved pastor, kapag nananalangin ng ating malapastor, mala Panginoon, hindi baling maiwan ako sa rapture, huwag lang ang aking mga kapatiran, isama mo silang lahat. Ganon ang ating beloved pastor, ganon po ang mabuting pastor. Ganun po ang mabuting ama. Kaya nga, tumatayo ang ating beloved pastor bilang ama. Siya ang pinaka-ama natin, mga minamahal, pangalawa sa ating mga ama sa laman. Siya ngayon ang ating ama, mga minamahal, at higit sa lahat, pagdating natin sa langit, ang ating ama ay ating dakilang Diyos, ang ama natin sa langit. At maminamahal ang ating beloved pastor, lalabas lang na kapatid natin, magkakapatid na tayong lahat pagdating natin sa langit. Amen. Kaya nga dito po, maminamahal, sa banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, narito po ang tinatawag na biblical qualities of a good father. Dapat taglayin ito ng bawat ama ng tahanan, mga minamahal, the good qualities. Biblical qualities of a good father. Dapat malaman ng mga ama ano ang pinakamabigat na kalidad, pinakamabuting kalidad ng isang mabuting ama, sapagkat tandaan niyo po, maminamahal, ang ama ng tahanan ay yan po'y haligi. Haligi yan. Haligi ng tahanan. At ang ina ay ilaw ng tahanan. Subukan niyo ang bahay, tanggalan niyo ng haligi. Subukan nyo, maminamahal, ang tahanan ay walang haligi. Subukan nyo na ang ilagay nyo ng haligi, maminamahal, ay mahina. Konting bagyo lang, babagsak yan. Kaya tinawag na haligi ng tahanan ng ating mga ama, sapagkat tayo po, maminamahal, ang nagbibigay ng tatag. Nagbibigay po ng lakas sa ating mga tahanan. Tingnan nyo, yung mga pamilya, maminamahal, na wala na yung ama ng tahanan, hindi po naging maganda ang buhay nila. Kasi wala nang haligi. Marami akong kilala, marami akong alam, maminamahal, na hindi mananampalataya mula nang nawala ang kanilang ama. Maminamahal, na pariwara ang kanilang mga buhay. Yung iba'y naging drug addict, yung iba'y naging hold-uppers. Yun yung mga dati kong mga kasama noon, nung hindi pa ako nakakakilala sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, maminamahal, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon, maminamahal, ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay tatayo bilang haligi ng tahanan. Ibig sabihin ng haligi, maminamahal, ikaw ang magiging pinakapundasyon, pinakalakas ng iyong tahanan. Pag wala ang haligi ng tahanan, mga minamahal, tandaan nyo, ang pamilya ay nagiging broken family. Kapag ang lalaki ay sumakabilang bahay, iniwan ng kanyang pamilya, ang pamilyang iniwan niya ay nagiging broken family. Ganun kahalaga, maminamahal, ang tinatawag na ama ng tahanan. Kaya kailangan malaman po natin the biblical qualities of a good father. Unang-una sabi, a good father serve God. Ang tunay, mga minamahal, na mabuting ama, naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating ama na nandito ngayon. Yan po, naglilingkod yan. Kahit wala silang maibigay na pinansyal, walang maibigay, maminamahal, na talagang yung gusto nating hingiin sa kanila, hindi man sila makapagbigay ng material na bagay, pero yung kanilang spiritual na ginagawa para sa Diyos, yung paglilingkod nila sa Diyos, isang napakalaking bagay na yan, sapagkat sinabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit walang maibigay na material na bagay ang ama mo, pag siya'y naglilingkod sa Diyos, sabi, and all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Diyos ang mga pangangailangan mo kapag ang iyong ama ng tahanan ay naglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mga ama, maminamahal. Praise the Lord.
Ang sabi rito sa Psalms 112 verse 2 up to 3, maminamahal, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga ama na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, pagpapalain ang kanyang sambayan, pagpapalain ang kanyang pamilya. Kaya libasahin natin, Psalms 112 verse 2 up to 3. Sa awit, chapter 112, verse 2 up to 3. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan, kayamanan ay nasa kanyang bahay. At ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahina ng palakpak natin. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ikarangal nyo ang inyong mga asawa na naglilingkod sa Diyos. Kayong mga bata, mga minamahal, ikagalak nyo na kayo'y may mga ama na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat iyan po ang katuparan ng ating magandang pangarap. Sinabi rito ang kanyang mga binhi, kapag ang ama'y naglilingkod sa Diyos, sabi, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Magiging mapalad kayo. Sabi, ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Pwede kang maging senador, pwede kang maging congressman, pwede kang maging hari, o anuman ang kapangyarihan na pwedeng taglayin na isang tao, maminamal, aangkinin mo yan kapag meron kang ama na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung hindi man kapangyarihan ang ibigay sa inyo ng Diyos, sabi rito sa verse 3, kaginawaan, kayamanan, ang nasa kanyang bahay at ang kanyang katwiran mananatili pa magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Biro mo, maminamahal, kapag meron kang ama ng tahanan na naglilingkod sa Diyos, ang tatamuhin ng mga anak niya ay kaginawahan, kayamanan, at sabi ang kanyang katwiran, mananatili pa magpakailan-kailan pa man. Mananatili pa katwiran mo dahil lang sa tatay mo na naglilingkod sa Diyos. Ang katwiran mo mananatili magpakailan-kailan pa man. Ibig sabihin, nagiging matuwid ka palagi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, iyan po ang mga kalidad. Pangalawa sabi, good father are men of action, aktibo. Men of action. Ibig sabihin, masipag dumalo. Palakpakan natin ang ating mga ama ng tahanan. Men of action. Hindi lang Sunday Christian. Men of action, laging dumadalo, aktibo. Amen. Kaya, kapag ang mga ama ng tahanan nag-iisip umabsent, tandaan nyo, nakatingin sa inyo ang mga mata ng inyong mga anak. Nakatingin, mga minamahal, ang mga mata ng inyong mga asawa. Hindi mo alam, habang tinitig ng kanya, mga minamahal, nakikilatis niya kung anong uri ng Kristiyano ka. Amen? Nababawasan ang magandang pagtingin sa iyo kapag hindi mo nagagawa na naglilingkod ka ng 3 times a week sapagkat ikaw ang haligi. Haligi ka. Pag bumagsak ang haligi, inanay ang haligi, bagsak ang bahay, broken family. Amen. Ay sabi ng Biblia, maminaman, a good father are men of action. Pangatlo, a good father prepare for their children for the adulthood. Inihanda niya ang kanyang pamilya, maminamahal, na mamuhay sa tinatawag na adulthood. Inihanda niya yung kanyang pamilya na tularan siya. Katulad ni David. Inihabilan niya kay Haring Solomon, maminamal, na maglingkod siya sa Diyos. Sapagat ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ang sekreto upang siya po ay maging matagumpay sa kanyang tinatahak sa buhay. Sabi rito, sinabi niya kay Haring Solomon, maminamal, na ingatan niya ang bilin ng Panginoon. Lumakad sa kanyang mga daan, ingatan ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa banal na kasulatan upang guminhawa ang lahat ng kanyang ginagawa saan man siya pumaroon. Amen.
Yan po, maminamahal, ang mga tunay na mabuting ama. Ngayon, ang tanong, ano ang ituturo mo sa ama mo kung wala kang Biblia? Anong ihabilin mo sa iyong mga anak kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kaya bago mahuli ang lahat, maminamahal, dapat lahat ng mga mananampalataya, lalo na ang mga ama ng tahanan, dapat meron kayong banal na kasulatan. Kung wala kayong pambili, lumapit kayo sa akin. Kung wala kayong pambili, lumapit kayo sa akin, mamaya, ituturo ko sa iyo kung saan kayo bibili. Tuturo ko lang, ha? Hindi ko kayo ililibre. Pag nilibre ko kayo, dami-dami nyo, baka maisanla ko pati pantalong ko. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, a good father take responsibility and reliable. Ang tunay, mga minamahal na mabuting ama ay pinapasa niya yung kanyang responsibilidad at siya ay maaasahan. Ang sabi, a good father take responsibility and reliable. Kaya nga, kahit anong profession mo na naabot mo, maminamal, pag hindi mo alam ang Biblia, mananatili kang mangmang. Kinakailangan, kung ikaw ay nagiging professional, kung ikaw ay nagkakaroon ng isang mataas na antas ng kalagayan sa lipunan, dapat lalong pag-aralan mo ang banal na salita ng Diyos. Kasi yung mga bagay na maibibigay mo sa pamilya mo kapag hindi mo alam ang Biblia, pansamantala lang. Pansamantala lang, maibigay mong karangalan, maibigay mong kayamanan, maibigay mong pera, pero yung espiritual na bagay na walang hanggan, hindi mo maibibigay kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Ako, nung bago pa lang akong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang ang kapal ng notebook ko, lahat ng mga pangaral ng ating beloved pastor, nakasulat lahat yan. Talagang nakakailang palit ako ng notebook. Tapos, pagkatapos ko pang makinig ng pangaral ng beloved pastor, titignan ko pa sa Biblia, babasahin ko pa. Ganun ako noon, mga minamahal. Kaya nga, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, maminamahal, sa mga mangangaral, maminamahal, hindi tayo nagmamalaki. Ako lang yata ang nakagawa ng libro tungkol sa pangangaral. Humingi sila ng libro, yung mga preachers, humingi sila ng mga preaching para matuto silang mangaral. Bakit? Kasi nung ako'y nakikinig sa ating beloved pastor, mga minamahal, napaka-attentive ko. Lahat ng mga patalata, mga bersikulo, isinusulat ko po yan. Tinatandaan ko yan. Tapos pagkatapos pa ng gawain, sinecheck ko pa, maminamahal, nire-review ko pa. Talagang mga minamahal, napakatalino ng ating beloved pastor, maminamahal, sa banal na kasulatan. Siguro mga 20 times niya nang nabasa ang Biblia, pabalik-balik. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga minamahal, mananatili sa atin yan o mananatili sa kanya. Kita mo, nung nanggaling sa ating beloved pastor sa Talipawulo, nawala yung memorya niya. Nawala ang memorya niya, pati mga talata sa Biblia nakalimutan niya. Sabi ko, buti na lamang po na ipasa niya, na ituro niya sa atin. At mga minamahal, pinangalagaan natin. Kaya naman, ngayon ay naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos ng buong takot at buong panginginig dahil sa kanyang marubdob na pangaral at mga panalangin sa atin. At sabi ko sa inyo, mga minamahal, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos sa buong mundo, kundi tayong napabilang sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ang pastor natin dito, 20 hours manalangin sa isang araw. Ang mahal na pastor natin dito, kung magbasa ng Biblia pabalik-balik, mahigit 20 beses niyang inulit ang banal na kasulatan para hindi siya magkamali. Nung bago pa lang siya nagbabasa ng Biblia, galing siya sa Bethel Temple, ang paniwala niya, 3 ang persona ng Diyos. Ang paniwala niya, 3 persona ng Diyos, 3 ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero sinuri niya sa sarili niyang kaalaman, sa sarili niyang pagsaliksik,
nakita niya na ang Diyos ay iisa lang. Amen. Ang Diyos na yon ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang Diyos, maminaman na gumawa ng langit at lupa, nagkatawang tao. Bumaba, namatay sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, yung Father tsaka yung Son, yun yung God was manifest in the flesh. Yung Holy Spirit, yun yung kanyang talagang anyo. Hindi yan another Diyos, Espiritu Santo, hindi. Ang Holy Spirit, yan ang talagang itsura ng Diyos. Yun ang anyo ng Diyos, Holy Spirit. God is Spirit. Yung Spirit, yan po ang God the Father. Tapos, God was manifest in the flesh. Hindi tatlo ang persona ng Diyos, kundi ang Diyos na nag-iisa na Holy Spirit, nagkatawang tao, maminamahal sa katauhan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi naintindihan ng lahat yan. At tunayan, yung pinakamalaking simbahan ngayon, maminamahal na nakapangalan ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Pag tinanong mo sino si Kristo, sasabihin nila, tao. Sino ang Diyos? Ama. Anong pangalan ng Ama? Ewan. Hindi nila masagot. Pag hindi mo alam ang pangalan ng Ama, hindi ka papasok sa langit. Nasa 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. Sabi, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Sabi, pagigantihan ng Diyos sa mga taong hindi kilala ang Diyos, hindi kilala ang mahal na Panginoong Kristo at hindi nagsisitupad ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, kung gaano kasigasig yung mga nagsisimba doon sa hindi alam ko, hindi kilala kung sino ang Diyos, puro ama lang. Meron silang linggo, meron silang Webes, meron silang mga 4 times. Tapos, 11 times may mga offerings, 11 times yung offerings nila, monthly offering, weekly offering, tithes and offering, ang daming offering, 11 times ang offering nila. Pero nakita nyo, napakasigasig, ang akala nila lalangit sila. Pero mga minamahal, pag alam mo ang Biblia, malaman mo, mga minamahal, 1% lang silang makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Hindi nila alam kung sino ang Diyos. Amen! Pero tayo, bukod sa kilala natin ang Diyos, mga minamahal, alam natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, gusto ko pong magkaroon kayo ng Biblia. Bakit? Bakit sa kanila pwede silang walang Biblia? Bawal magawak sila ng Biblia. Kasi malalaman mo, pag nagbasa ka ng Biblia sa sarili mo, mabasa mo si Kristo Diyos. Si Kristo Diyos, ah. Ang daming talata sa Biblia. 1 John 5:20, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tito 2:13, si Kristo ang tagapagligtas at Diyos na tagapagligtas. Sa Roma 9, talatang 5, si Kristo yung anyong laman na naging Diyos. Pag nagbasa ka ng Biblia, malaman mo, niloloko ka lang. Niloko ka na, kinuwartahan ka pa. Kaya kawawa ka. Dito, ibigay mo ang buong buhay mo, ibigay mo ang buong puso mo, lahat ibigay mo, mga minamahal, siguradong tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at pagpapalain ka pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, maminamahal, tandaan mo yan. Ako, nag-worker ako, nagtatrabaho ko sa Guzman Institute of Electronics. Nagtatrabaho ko. Ang sweldo ko dyan, 3,000 yung kinsenas. Bali, kinsenas katapusan. Ang katapusan, bali, 3,000 pa rin. Sa mga panunan, 82 to 84. Nagtatrabaho ko, 3,000 lang ang sweldo ko, kinsenas. Tapos, another 3,000 katapusan. Doon kinuha ko ng amo ko doon sa bahay niya.
Imagine, maminamahal, nung nag-worker ako, biro mo, kalahating buwan, meron akong 3,000. Tapos, 3,000 naman after ng buong isang buwan. Pagpasok ko bilang manggagawa, ang blessing namin weekly 5 pesos. 2 pisong tinapay, pambiling tinapay. Piso, tithes and offering. Tapos, 2 piso pambiling sabon. Yung sabon namin, yung Champion, Surf, ano pa ba yung mga sabon nun? Ha? Ano ba? Mega. Ha? Ganon. Biro nyo, yung sabon na yun na bar, yun na ang panligo namin, yun na ang toothbrush namin, yun na ang panlaban namin, yun na lahat-lahat namin. Pati toothbrush yun na rin. Natagalan namin yan, mga minamahal. Amen. Pero ang Diyos hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Ngayon, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, at sabi ng Biblia, Good Father, siya po ang tumatayo bilang pastor ng kanyang pamilya. Tandaan niyo po yan, Job chapter 1 verse 5. Pag ikaw ay ama ng tahanan, ikaw ang tumatayo na pastor ng iyong tahanan. Pastor ka, wala kang alam sa Biblia. Pastor ka, wala kang Biblia. Pag pastor ka, wala kang alam ng Biblia, para ka rin yung naniniwala na si Kristo tao. Walang Biblia yung member, bawal magkaroon ng Biblia ang member. Kasi pag nalaman, pag may Biblia ka, malaman mo, niloloko ka ng mga nagtuturo. Kaya ayaw nilang may Biblia ang member. Kasi malalaman mo si Kristo Diyos. Mababasa mo sa Biblia. Kaya bawal doon. Ang may Biblia lang doon, mga ministro. Pero kita nyo, basahin nyo Job 1:5. Ang ama ng tahanan, siya'y tumatayong pastor ng kanyang tahanan. Basahin po natin. Job 1:5. So, Kapitulo 1, talata 5. At nangyari, nang makaraan ng mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinagbanal sila at bumangon maaga sa kinumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso, ganito ang ginawa ni Job na palagi. Deuteronomy, pakisunod. Deuteronomy 6 up to 9. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 9. 6:9 ng Deuteronomio. 6, talatang 6 hanggang 9. 6, talatang 6. Dito po sa 6 ng Deuteronomio, talatang 30. 6 po. 6 ang talatang 6. 6. At ang masalitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magiging at mga magiging pinakatali sa iyong puso. 9. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tignan niyo, maminamal ang responsibilidad ng ama ng tahanan. Bukod sa araw-araw mong ipapanalangin ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, araw-araw, gaya ng ginagawa ni Job na sabi, baka ang aking mga anak ay nagkasala at nakalimot sa iyo. Kalagi siyang nagdarasal. Bukod doon, sabi rito, ang mga salita ng ito ay iuutos mo. At ang salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong mga puso. Ituturo mo ng buong sikap sa iyong mga anak. Iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Pagka ikaw ay lumalakad sa daan. Pagka ikaw ay nahihiga. Pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong mga kamay, na pinakatali sa iyong mga noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at ng iyong pintuan ng daan. Amen. Ganyan ba ginagawa ng ating mga ama ng tahanan? Ganyan pa, parang sabi ng mga tatay,
Parang walang oo, ginagawa ko yan. Pumasok kayo sa kwarto ko, mga minamahal, puro bersikulo. Amen. Dapat ganun. Ituturo mo. Sabi rito, ituturo mo sa iyong mga anak, sa iyong pagiga. Bago kayo umiga, turuan mo ng salita ng Diyos. Pagbangon mo pa, ituro mo pa. Isusulat mo pa sa mga dingding. Isusulat mo sa iyong mga tahanan. Sabi, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa bahay. Pag ikaw ay lumakad sa daan. Pag ikaw ay nahiga. Pag ikaw ay bumabangon. Dapat ganun. Ganun ang mga uliran. Amen? Ganun ang mga ulirang ama. Nga minamahalan, sabi ng Biblia, a good father, siya ay tumatayo bilang pastor ng kanyang pamilya. At ang sabi, good father encourage and comfort their children. Inaaliw niya. Mga minamahal, siya ang nagiging kalakasan ng kanyang mga anak. At sabi, he loves their children and careful to discipline. Inaalagaan niya ang kanyang mga anak at dinidisiplina. Dinidisiplina. Mga minamahal, ang mga anak, pinapalo yan pag nagkakamali, hindi binubugbog. Hindi binubugbog, hindi pinipilayan, pinapalo. Hanggang bata pa, pero pag malaki na, huwag nyo nang paluin, pangaralan nyo ng salita ng Diyos. Sabi rito, Proverbs 13:24, he loves their children and careful to discipline. Pinapalo niya ang kanyang anak. Kindly, Proverbs 13:24. Kawikaan, chapter 13, verse 24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Amen. 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 Sabi siyang naglalayo ng pamalo sa kanyang mga anak. Ha? Sabi, siya'y napupuot. Pag pala hindi mo pinapalo yung anak mo, napupuot ka, kabaligtaran pala. Akalan mo, pag pinalo mo siya, napupuot ka, hindi. Sabi, siyang hindi pumapalo ng kanyang mga anak, ay napupuot sa kanyang anak. Pag hindi mo pinapalo ang anak mo, mga bata pa yan, hindi mo pinapalo, napupuot ka sa anak mo. Pero, sabi, ngunit, ang pumapalo sa kanyang mga anak, paminsan-minsan. Paminsan-minsan, sila ang mga totoong nagmamahal sa kanilang mga anak. Paminsan-minsan lang naman. Amen? Amen? Pero paminsan-minsan lang, wag naman 2x2 ang ipalo mo. Minsan mo nga lang paluin, 2x2 pa. Paluin mo lang ng sinelas o paluin mo lang ng sinturon. Paminsan-minsan. Hindi yung gaano kadalas ang minsan. Ha? Minsan mas marami pa ang palo na natitikman ng anak, maminamahal, kaysa dun sa pagdidisiplina niya sa kanyang mga ibang mga kamag-anak. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, itinutuwid niya ang kanyang mga anak. Sabi, and he encouraged and insists his family to serve God. Pinipilit niya na ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Joshua 24, verse 15, ang sabi po rito, as for me and my house, we will serve the Lord. Pinipilit niya na ang kanyang mamahal sa buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong anak ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Halatang wala tayong kalatoy-latoy mga minamahal magdisiplina ng ating mga anak. Praise the Lord. At ang sabi pa rito, blessed are the children of the righteous, for is faithful to God. Sabi rito, mga minamahal, basahin po natin, Proverbs 20 verse 7. Sabi, mapalad ang mga anak na dinidisiplinan ng kanyang mga ama. Basahin natin. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 7. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Amen. 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 Ito naman para sa mga anak. Mapapalad ang mga anak na sumusunod sa kanilang mga ama.
Kaya mga anak, sumunod kayo sa inyong mga ama na tinuturuan tayo ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Dito sa huling talata, ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 1 up to 5, sabi rito, mga minamahal, dinggin niyo mga anak ko ang turo ng inyong ama at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagat bibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag niyong bayaan ang aking kautusan. Sapagat ako'y anak sa aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako na nagsabi sa akin, pigilan mo ang iyong puso, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita at ingatan mo ang aking mga utos upang mabuhay ka. Magtatamo ka ng karunungan, magtatamo ka ng kaunawaan, huwag mong kalilimutan, huwag mong iwalayan man sa mga salita ng iyong bibig. Iyan, mga minamahal, ang bilin sa atin, mga minamahal ng ating dakilang Diyos bilang mga ama ng tahanan. Mga minamahal, meron tayong pananagutan na turuan ang ating mga anak. Amen. Dito sa huling talata, basahin natin huling talata, Mateo 15, talatang 4, huling talata. Mateo chapter 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Amen. Amen. Ito naman ay para sa mga anak. Lahat tayo mga naging anak din tayo, may mga magulang din tayo. Sabi ng Biblia, maminamahal, igalang mo ang iyong ama, igalang mo ang iyong ina. Ang sino mang manungayaw sa ama o sa kanyang ina, mamamatay ng walang pagsala. Ibig sabihin naman nung ayaw, yung walang respeto. Yung sinasagot mo ng pabalang, sinasagot mo ng padabog ang iyong mga magulang, sabi, mamamatay kang walang pagsala. Maaga kang mamamatay. Hindi ka tatanda. Mamamatay kang walang pagsala. Sabi ng Biblia, kailangan matuto tayong gumalang sa ating mga ama, matuto tayong gumalang sa ating mga ina, sapagkat ang hindi marunong gumalang, sabi rito, sapagkat ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay na walang pagsala. Madali kang mamatay pag wala kang respeto sa magulang mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Yan ang mga banal na salita ng ating pinakamamalapang. Ingatan po natin yan sapagkat, mga minamahal, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Tayo ito'y mayo, mga minamahal, at tayo po umawit sa ating dakilang Diyos bago tayo dumakon sa ating mga kahilingan. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga salita ng Diyos, mga minamahal, huwag natin papasukin sa kabilang tenga at pinalalabas sa kabilang tenga. Ito'y pinapapasok sa puso upang maisagawa natin ang utos ng ating dakilang Diyos. Awitin natin, maminamahal, ang surely He cares. Habang tayo po'y umaawit, maminamalagi po natin alalahanin ang ating dakilang Diyos. Ipinagmamalasakit tayo ng ating dakilang Diyos. Our Father knows what we need. No need to worry or doubt. For all the needs knows far beyond what we need. He knows the things we desire, and as by faith we approach Him, we know.
the peace, our faith by Him. If He takes the time to care for them, surely He cares for you. Our Father knows what we need. No need to worry or doubt, for all the nature is set. It is set. What we need, He knows the things we desire, and as by faith we approach Him, He knows He will our prayer. The birds of the air, the lilies of the field, are fair as the hill by Him. He plays our time to care for them. Surely He cares for him. The birds of the air, the lilies of the field, are fair as the sun by Him. He takes the time to care for them. Truly, He cares for you. Amen. Praise the Lord. Minsan pa maminamal manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. Tandaan nyo, maminamahal, pagpasok sa langit, maminamahal, pwede kayong pumasok sa langit na walang pera. Pwede kayong pumasok sa langit na walang sasakyan. Pwede kayong pumasok sa langit na walang pinag-aralan. Pero hindi kayo pwedeng pumasok sa langit na walang Biblia. Pag wala kayong Biblia, hindi kayo makapapasok sa langit. Kung gusto mong malaman, maminamal ang salita ng Diyos, malaman mo ang paraan para pumasok sa langit, alamin mo ang Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Papasok ka sa langit nang wala kang pera, papasok ka sa langit nang walang sasakyan, papasok ka sa langit nang wala kang bahay, pero hindi ka pwedeng pumasok sa langit nang wala kang Biblia. Sinong gustong umakyat sa langit? Sinong gustong pumasok sa langit? Taas ang kamay. Taas ang kamay, maminamahal. Nakikita ng Diyos yan. Bumili kayo ng Biblia.
Kung gusto nyo umakit sa langit, bumili kayo ng Biblia. Kung wala kang driver license, hindi ka pwedeng magmaneho. Ganon din. Kung wala kang Biblia, hindi ka pwedeng pumasok sa langit. Sapagkat ang Biblia, ito po, maminamahal, ay salita ng Diyos. Ito ang magtuturo sa iyo para makarating sa langit. Huwag kayong maniwala doon sa reliyon. Ang ministro lang ang pwedeng umakyat, ang pwedeng magbasa ng Biblia. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Dapat, sabi ng 1 Thessalonians 5:27, lahat, basahin ng lahat ng mananampalataya ang kasulatan ito. Sabi ng 1 Thessalonica 5:27, basahin ng lahat ng Kristiyano ang salita ng Diyos. Huwag kayong maniwala doon sa isang religion na ministro lang ang pwedeng mumawak ng Biblia. Hindi totoo yun. Kaya hindi kayo pinapahawak ng Biblia para hindi nyo malaman ang totoo. Na si Kristo'y Diyos. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, malaman nyo na ako, mali tinuturo ng aming ministro. Si Kristo pala Diyos. Pag si Kristo ang tinanggihan mo, maminamahal, pinaniwala mo ang tao lang, kailanman hindi ka pwedeng pumasok sa karya ng langit. Nasa banal na kasulatan po, maminamahal. He is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Hindi ka raw pwedeng pumasok sa karya ng langit, maminamahal, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gusto na mahal na Panginoon, alam mo ang kanyang banal na salita. At tayo po'y manalangin, maminamahal, sama-sama nating idulog sa Diyos ang ating kahilingan, ang ating pangangailangan, maminamahal. Idulog natin sa ating dakilang Diyos. Ano man ang mga kahilingan, mga pangailangan, ano man ang ating mga prayer request, maminamahal. Sa mga sandaling ito, dapat maging seryoso na po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Anytime, babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, bawal na ang Biblia. Kukunin nila ang Biblia, susunugin nila, maminamahal, bawal na ang Biblia. Kaya nga, hanggat may karapatan ka pang magbasa ng Biblia, hanggat mayroon pang kalayaang magbasa ng Biblia, magbasa ka na. Bumili ka na. Kung nakakabili ka ng pagkain, lalong bumili ka ng pagkain ng iyong kaluluwa. Maminamahal, sapagkat ang Biblia ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, manalangin po tayo, ano man ang ating prayer request, ano man ang ating mga spoken request, ano man ang ating mga kahilingan, idalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, patutunayan namin sa inyo na si Kristo ang tunay na Diyos, sapagkat kapag kayo nanalangin sa Kanya, meron pong katugunan ang ating dakilang Diyos, ating mga panalangin. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang na narito po ang lahat ng mga minamahal naming makapatiran. Narito ang kalamang karamdaman, mga problema, ang kalamang prayer request. Ano man ang mga idinadalangin ng mga minamahal naming makapatiran, malapanginoon. Idinadalangin po namin na bigyan mo ng kaganapan bago kami magiwaywalay, bago kami umuwi sa aming mga tahanan, dakilang Diyos. Matanggap ng mga minamahal naming makapatiran ng katugunan ng kalamang panalangin. Malapang nung patunayan mo po sa kanila, malapang Panginoon, ang iyong mga salita ay totoo. Ang iyong mga salita ay tunay, Panginoon. Pakinggan mo ang kalmadalangin, dakilang Diyos. Bigyan mo ng katuparan, ano man ang kalmang idinudulog, may dinadalangin sa iyo, dakilang Diyos. Pagalangin mo po sila sa mataglay na karamdaman, lutasin mo ang kalmang problema, ano man ang kalmang kahilingan, bigyan mo ng kaganapan, dakilang Ama sa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo na sa Biblia yan, maminamahal. Sabi ng Biblia, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Ano man ang mga karamdaman nyo, ano man ang ating mga problema, sabi nyo malutas sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga natitira nating mga kahinaan, nagmumura tayo, naninigarilyo tayo. Sabi nyo, demonyo ang pagmumura, paninigarilyo. Lahat ng gawa ng kalaban, lumayas kayo sa akin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga karamdaman, demons of infirmities and diseases, sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga gawa ng kalaban, mga bisyo, pagmumura, pag-inom ng alak, pagsisinungaling, lumayas sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, vices be gone, problem be solved, deliverance in the name of Jesus. Bless us, O Lord God.
In Jesus' name. In Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tayo tumayong lahat, maminamahal. Nasa Lucas 6:23, sabi ng Biblia, maminamahal, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw, maminabalabang tayo tumatalon, pasalamatan natin in advance ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo magpasalamat, sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Yan po ang kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, ang katagang hallelujah, praise the Lord. Sumigaw ng malakas habang tayo tumatalon, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more. At bago tayo dumako, maminamahal, sa ating mga announcement, gaya po ng ating mga ginagawa. Tuwing araw ng linggo, maminamahal, kukuha po tayo natin special love offering para po sa ating inulugang pastoral house. Ang ating pastoral house, maminamahal, nabili na po natin ito, pero naganap po tayo ng ating pong uutangan para mabayaran natin yung pastoral house sapagkat ito po, mga minamahal, ay kinukuha na may-ari sa atin. Kaya dapat wala na po tayo dito. Ang ginawa natin, naganap po tayo na mautangan at binayaran po natin yung may-ari nito. Kaya tayo na po ang may-ari nito. Amen. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, inutang lang natin yung pambayad dito. Meron pa tayong 2 taon na uhulugan. 2 taon pa. Kulang-kulang 2 taon. Kaya nga, pagtsagaan po natin, maminamal, malapit na po yung 2 taon para mapasa atin na po ito. At pag ito'y nasa atin na, ang pag-ipunan natin, paano naman natin itataas ito. May nakakitang vision, nagpasting ng 40 days, mataas na po ito, 2nd floor na po, maminamal ang ating bahay-sambahan, nandun na po sa taas, maminamal, naka-2nd floor na po tayo. Yung nag-ayuno ng 50 days, maminamal, nung nag-ayuno ng 50 days dito, nakita niya, 2nd floor na yung ating bahay-sambahan, at nandun na po tayo sa taas. Kaya kahit bumabaha, hindi po aabutan ng tubig doon, sapagkat mataas na po, maminamal, 2nd floor. Nakita nun kapatiran natin, nag-fasting ng 50 days, dinrowing niya, maminamal yung kanyang nakita, maminamal. Yan po ang kanyang panaginip niya, nakita niya sa vision niya nung siya nag-aayunan ng 50 days. Kaya pagtulong-tulungan po natin ito, maminamahal, para susunod, pagpapataas naman ang ating pong project sa ating pong pastoral house. Kuha po tayo na ating special love offering, ipanalangin po ng ating beloved brother Freddy. Panalangin ng ating special love offering, beloved brother Freddy. God bless po sa ating mga picture. Tayo manalangin, o po dakila ama namin sa langit, sa matamis at mapanin pangalan mo wala Panginoon. So nagdalang Pastor Rudy Almeida mo na Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kamay na magkakalob na special of offering, special na pagpapala din man na Panginoon, ipagkalob mo sa kanila, sa mga kapatira na may malaking puso, malapanais, magkalob mo nito walang hanap buhay, pagkalob mo silang pagpapalang pinansyalo, pansunod na may pagkakatipon, sila po ay makapagbigay itong aming samot dalangin, sa matamis at maparing pangalan ni Jesus. Amen. There's a feeling in the air.
ating bilang selected singers. At Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen, praise God. Patuloy na po tayo minamahal sa ating announcement. Ating minamahal ang mga bisita, mga baguhan po natin minamahal. Patuloy po yung ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan. Yung araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal, overnight prayer po yan. Nagsisimula yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ganito pong oras tuwing araw po ng Linggo. At wag po natin kalilimutan, minamahal, kaliligtan yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. Amen, praise God. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang yun ng Sabado, minamahal, sa PTV Channel 4. Araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating radyo program naman po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talhapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule, natin mga gawain, sa radyo, television, sa Facebook, natin Jesus Miracle Hour. Amen, praise God. At mayroon tayong bautismo, minamahal sa lahat po ng hindi pa nabautismohan. May bautismo po at libre po ang bautismo dito. At yung damit na suot-suot po hindi po nababasa yan. Na meron tayong ginagamit na baptismal robe. May counseling din po, may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa malapay noon. Nandiyan po ating beloved ordained preacher. Lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Minamahal, kanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Praise God. May lihans po. Sa lahat po na magpapalihas, magpapagugnayan na po kayo sa ating pinapay ni Jesus. Pagdating po sa harapan, minamahal, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihans. Yan po, minamahal, ating mga schedule, minamahal, Praise God, ating mga gawain, Praise God. At kaili po sa lahat ng beloved choir, pagkatapos po ng closing prayer, tulong-tulong po tayo, minamahal, ayusin ang ating mga upuan. Praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement, ay tumayo na po, magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus, sa tinatapos sa matagumpay na pananamba sa araw na ito, bagay sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay. Panalangin na rin po ito at Milad Brother Wilfredo de Vera. Amen. Praise God. Praise the Lord. God bless po, beloved preacher Orlando Montilla. Tayo po manalangin. Upa pa namin naman sa palang pinakamamahal na Jesus. Mahal pa noon, tapos po sa nagpapasalamat sa tapos yung managawain. Na yun lingasan, mahal pa mula sa mag-MC, papay ng Jepo Song, Soling Song, sa lahat ng bahagi ng patotoo, sa maawitan ng beloved choir na yung binabay mo na presensya, sa pagpapaliwan ng bibigay. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na natatapat, nagkaloob ni kasapot bagandog. Higit sa lahat, malapin yung banal na sita ng dinala na ay mahal na mga ngaral na sibing kalakas sa pagkain ng espiritual mga Pinon. Malapin kung paano ko pinarating lang hati din sa minagawain sa aming paglista, paingatan mo kami mga Pinon, parating lang hati sa amin. Ito sa mo dalangin sa panalangin mga pastor, istada sa matay sa pangalan Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Kamayan po tayo, minamahal. Praise God. Ingat po sa pagtawid. Tandaan po nyo kay amin ni Ibig. Ngunit mas inibig po tayo na ating pinawalapay ni Jesus. Ingat po, minamahal. Praise God.